Magandang gabi sa inyong lahat at kami natutuwa na magkakasama ulit tayo sa ating panibagong paksa. Actually, ang ating topic ngayong gabi, ito po'y ni-request ng ating mga kaibigan, mga viewers sa YouTube. Ang unang nag-request sa akin ay ang aking kaibigan si Nas Espena. Galing siya sa Saudi Arabia noon, ngayon nakabalik na sa Pilipinas at gumawa na rin ulit sa gawain. Ang pangalawang nag-request ay si Sister Edita de la Cruz sa Quezon City, Valenzuela. At kami nagpapasalamat na kasama namin kayo sa panukala, sa gawain. Kayo po'y nagbibigay tulong sa gawain namin. At kung saan man ito papunta ang gawain, ay kabilang kayo sa gawain ng Panginoon. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama. Kayo po ang dahilan kung bakit nagkakaroon kami ng ganitong ministry sa media. At nagpapasalamat kami na inyong ginagamit ang gawaing ito. Saan man ang mga Pilipino na nanonrabaho sa buong mundo, kayo ay makapangungusap sa kanila. Kayo ay makapag-iingat sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming dinadala sa buong mundo. Ngayong gabi, Ama, aming ipagkatiwala muli sa inyong mga kamay ang talak, mga topic, mga katotohanan na aming gagamitin mula sa inyong banal na salita. Maaari ba, Panginoon, muli kong hilingin ang pangangasiwa ng inyong banal na Espiritu? Kung wala kayo, wala kaming magagawa. Maaari ba na aming ipagkatiwala sa banal na Espiritu ang inyong gawain ngayong gabi? At aming hinihiling na inyo itong pangangasiwaan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. At dito tayo sa bagong paksa. Hindi popular ito na paksa. Bihira lang itong natatapik, karamihan ng mga ngaral. At ito ating itatapik ito gawa ng request ng ating mga kaibigan. Ang ating topic ngayong gabi patungkol po sa ikasampung bahagi at mga handog. At nilagay ko dito sa baba, ito yung plano ng Diyos, paano masusuportaan ang kanyang pangbuong sanlibutang gawain upang matatapos na ang sanlibutan. Ako'y naalala ko ang sulat sa Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for the testimony of many, and then the end will come. Hindi ba ninyo alam na kapag matatapos na ang gawain ng Panginoon, ay darating na siya. At ito yung ating tunghayan ngayon, sapagkat bago bumalik, bago umakyat ang ating Panginoon sa langit, iniwan niya sa maliit na pulutong ang kanyang gawain. Paano ko ito sasabihin? Atin po itong mababasa sa sulat ni Matthew 28:19 hanggang sa 20. Ito yung tala ni Apostol Mateo, dahil dito magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad. Sa ibang translation, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituturo ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang talatang ito po'y patungkol sa komisyon ng Panginoon na kanyang pinagkatiwala sa kanyang iglesia. Kung ikaw ay membro ng iglesia, ito yung komisyon ng Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. At dahil dito, sabi ng Panginoon, at ituturo ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At isa sa nagustuhan ko sa komisyon ng Panginoon, yung kanyang presensya. Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At alam ko na sa pamamagitan ng plano ng Diyos sa kanyang gawain, matatapos ito. Pero saan kukunin ang suporta ng kanyang gawain? Ito yung isa sa ating tatalakayin ngayong gabi. Titingnan ninyo habang nandoon ng ating Panginoon sa bundok ng Olibo. Ito yung maliit niyang pulutong. Bago siya umakyat sa langit, ang ating binabasa kanina, ito yung
sinabi ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa akin. Magsiyaon kayo. No, titingnan natin ang kanilang kalagayan, kung gaano kaliit ang pulutong na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Karamihan sa kanila, sila po'y hindi mga profesional. Ilan sa kanila, mga mangingisda. Ang maituturing nating profesional sa 12 alagad ng Panginoon, si Mateo, siya po'y tax collector. Kung sa ating kapanahunan ngayon, siya po'y nagtatrabaho sa BIR. At si Lucas, mayroon tayong mababasa sa Biblia na siya po'y isang doktor. Pero karamihan sa mga alagad ng Panginoon, sila po'y hindi profesional. Pero alam ninyo, ako minsan nagtanong, bakit hindi pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang gawain sa mga anghel? Maari ba na kanyang ipagkatiwala sa kanyang mga anghel? Maari. Pero bakit pinili ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa tao ang pagligtas ng mga tao? Sapagkat, kung hindi gagamitin ng Panginoon ang mga tao sa kaligtasan para sa mga tao, hindi nila maranasan ang joy of salvation. At ito'y, sa gawaing ito, ako din natutuwa na sa pamamagitan ng media ministry, ako din makabahagi sa pagligtas ng maraming mga tao. No? Ang ministry sa mga alagad noon iba sa ngayon, sapagkat sila ay actual na yayaon sa bawat lugar mangangaral. Pero sa ating kapanahunan ngayon, medyo high-tech na. Magsasalita ka na lang sa studio, mapapanood na siya sa buong mundo, maliban kung ang mga tao ay hindi maghahanap ng katotohanan. Pero kung maghahanap ang mga tao ng katotohanan, matatapos kaagad ang gawain. Nung ating titingnan ngayon, ika-consider, sapagkat maliit na pulutong ang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang gawain, pero ito yung ating titingnan, ating ika-consider sa ating pag-aaral. No? Ay tinatawag itong gawain na inuutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tinatawag ito na church marching order. Ang utos ng Panginoon na sila'y hahayo upang mangaral at hindi maliit na lugar ang kanilang pangangaralan, kundi kailangan nilang madaig ang buong sanlibutan. Pero isa sa ating ika-consider, no? Iisipin natin ngayong gabi kung buong sanlibutan ang lugar kung saan mangangaral ang 12 alagad. No, iisipin natin for a moment, no? Think of a moment, na staggering magnitude of the task. Napakalaki at bigat ng gawain na inuutos ng Panginoon sa maliit na pulutong. Iisipin natin ang mga resources, ang kanilang mga manpower, mga pera na kailangan, parang ito magpapatuloy. Saan nila kukunin ito? No? Kung walang suporta na nanggagaling sa kabang bayan ng Panginoon. At sa totoo lang, kung walang suporta na nanggagaling sa kabang bayan ng Panginoon, ang gawain ay hindi matatapos. No? How natural men should ask, where do all the $1 million came from to support and extend the church worldwide program? Saan manggagaling ang billion o million of money, $1 million na sapat magiging suporta sa gawain ng Panginoon? No? Kaya nga atin itong pag-aralan sapagkat ang programa ng Diyos patungkol sa tithe and offering, dito papasok ang ika-10 bahagi at mga handog atin itong tatalakayin ngayong gabi. Sapagkat sa pamamagitan nito, ito ang plano ng Diyos, paano niya matatapos ang gawain. Ating sasagutin ang tanong niya ito. Does God have a definite plan for financing His work? Mayroon bang definite na plano ang Diyos paano niya tatapusin ang kanyang gawain? No? Yes. At kung ating babasahin ang Lucas 14:28, sapagkat alin ba sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna siya uupo, tatansahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. No? Sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang magtayo ng muog? Ay hindi siya uupo muna, tatansahin niya kung kaya ba niyang tatapusin ang kanyang pinapatayo. Baka kung mailagay na niya ang patibayan
ay hindi matatapos ang lahat na makakakita magsimulang siya'y libakin. Ang Diyos pa kaya na habang umpisahan niya ang plano sa kanyang gawain, hindi niya ito pwedeng tapusin? No? Sapagkat ang grupo na kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang gawain, hindi mga taong mga mayayaman, kundi mapapansin ninyo ang pinili ng Panginoon, karamihan sa kanila mahihirap. Kung walang suporta ang Diyos sa kanyang gawain, paano nila matatapos ang gawain? Kaya nga ito yung dapat nating ika-consider, saan nanggagaling ang pera na gagastusin ng mga alagad sa pagtapos sa kanyang gawain? No? Sa kanilang pagkain pa lang, sa kanilang transportation, o sa kanilang mga pananamit. Hindi din maaari na sila'y mangingisda muna, pagkatapos nila makakuha ng isda, makapagbinta, saka na sila mangangaral uli. Sapagkat hindi po ito panukala ng Panginoon sa pagtatapos sa kanyang gawain, mayroon pong sariling plano ang Diyos kung paano niya ito tatapusin. No? Sabi ng Panginoon sa Lucas 14:31, what a king going to make war against another king? Sit it not down first and consult it whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. No? Sino daw ang isang hari makapagira laban sa isang hari na hindi muna siya uupo, magkukonsulta kung ang kanyang 10,000 kayang haharapin ang 12,000. No? Kaya nga, bago nila gagawin ang mga bagay, sila po muna ay mayroong pagpaplano. At ang Diyos sa kanyang gawain, mayroon din siyang sariling plano paano niya ito tatapusin. At alam ninyo, ito yung katotohanan. Ang gawain ng Panginoon, matatapos ito sa pamamagitan ng pagtatapat sa kanyang maliit na pulutong na iglesia. No? Bawat contribution, bawat handog, bawat ikasampung bahagi na ibibigay, ito po'y sa pamamagitan dito, matatapos ng Panginoon ang kanyang iglesia. Naalala ko isang araw si Jesus Christ ay habang siya nangangaral, ang mga eskriba at pariseo, nag-iisip sila ng isang na mahuli nila ang Panginoon upang maharap sa hukuman. Sabi ng isang pariseo, sabi ng isang eskriba, what thinkest thou? It is lawful to give tribute unto Caesar or not? No? Para masilo nila ang Panginoon, nagtanong sila ng isang tanong. Matuwid ba na kami magbigay ng buwis kay Caesar? Pero anong sabi ng Panginoon? Nalalaman, but Jesus perceived their wickedness and said, why tempt ye me, ye hypocrites? Bakit sinasubukan ninyo ako na kayong mapagkunwari? Show me the tribute of money. And they brought him a penny. So, nung dinala nila ang tribute of money, yung penny sa harapan ng Panginoon, alam niyo sa verse 20, He said unto them, who is this image of superscription? Sabi ng Panginoon, kaninong mukha ang salaping ang perang ito? At sabi ni iba, kay Caesar. Then He said unto them, render unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things which are God. Napapansin ba ninyo, mga kapatid, ang sagot ng Panginoon? No, habang siya sinusubukan ng mga eskriba at pariseo. At dito, kukunin natin ang ating pag-aaral sa salitang, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos, sa Diyos. Napapansin ba ninyo, kasama ba sa tanong ng mga eskriba at pariseo ang mga bagay o bahagi na para sa Diyos? Hindi. Pero bakit ito inisinasama ng Panginoon na ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos, sa Diyos? Ngayong gabi atin itong tatalakayin sapagkat dito natin maunawaan saan kukunin ng Panginoon ang kanyang suporta sa gawain upang matatapos ito, ang gawain na kanyang pinagkatiwala sa kanyang mga alagad. Ang atin lang gagawin, ibibigay natin sa gobyerno ang para sa gobyerno kay Caesar, at ang sa Diyos, ibibigay natin ang para sa Diyos. At kung gagawin natin yan, sigurado ako matatapos ang gawain ng Panginoon. Sa Mateo 22, ito yung sinasabi, nang magkagayoy sinabi niya, kaya't ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar,
at ang sa Diyos, sa Diyos. No? Maliwanag yan. Ngayong gabi ating pag-aralan, ano ba ang sa Panginoon na dapat nating ibibigay sa Kanya? No? Ito atin yung, kung mayroong bahagi na dapat nating ibibigay sa Diyos, ang tanong ngayon natin ngayong gabi, ano ba ang sa Panginoon na dapat nating ibibigay? Pangalawang tanong, ano ba ang inaangkin ng Panginoon na Kanya? No? Kung malaman natin ang inaangkin ng Diyos na Kanya, then malalaman natin kung ano ang dapat nating ibibigay. No? Ito yung ating tatalakayin ngayon. Ngayon ating pag-aralan, ano ba ang inaangkin ng Panginoon na Kanya? Isa-isahin natin ito at dito natin maunawaan. At alam ninyo, nang pinag-aralan ko ang patungkol sa tithe, sa ikasampung bahagi at mga handog, dito ko nauunawa na lahat palang tinatangkilik natin, sa totoo lang ay hindi atin. Paano ko patunayan? No, sa aklat ng mga awit, 24, versikulo 1, ito yung nakasulat. Anong sabi ng Panginoon? Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. No? Tayo namumuhay, tayo nakatira sa lupa na ginawa ng Panginoon. Pero ito ba'y sa atin o sa Diyos? Kababasa lang natin, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. At ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito, ito po'y hindi atin kundi sa Diyos. Pangalawang ating pag-aralan, ang awit 95, verse 3. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos, na nasa Kanyang kamay ang malalim na dako ng lupa, ang kataasan ng mga bundok ay sa Kanya. Na mapapansin ninyo, itong makapangyarihan nating Diyos, nasa Kanyang mga kamay ang malalim na dako ng lupa. So mapapansin ninyo, hawak ng Kanyang kamay ang malalim na dako ng lupa at ang kataasan ng mga bundok, kanino? Kanya. Lahat ng mga mountains, mga na pinakamataas na mga bundok, hindi sinasabi na atin, no? Alam niyo sa totoo lang, maraming mga mayayaman, bili sila ng mga lupain, mga bahay, at sinasabi nila, ito'y kanilang property. Pag mabili na nila, na ng titulo, nasa kapangalan na nila, ito nila sabihin nilang kanila. Pero hindi nila alam na mayroong tunay na nagmamay-ari, at ito po'y nakasulat sa Biblia. Na? Yan, sa 95 verse 5 ng awit. Hindi lang ang mga bagay na nasa lupa, pati ang karagatan. Ang dagat ay Kanya, at Kanyang ginagawa ang Kanyang kamay, no? At ang Kanyang mga kamay ay lumikha sa tuyong lupa. No? Mapapansin ninyo, ang dagat kanino? Sa Panginoon. At ang kamay mismo ng Panginoon, siya'y ang gumawa sa mga tuyong lupa. Napapansin ba ninyo, lahat nating binabasa, mayroon ba tayong pag-aari na sarili natin? O lahat ng pag-aari na mayroon tayo, ito po'y hindi atin? No, kaya nga, kung pag-aralan natin ang tunay na nagmamay-ari, sa lahat nating tinatangkilik, hindi po ito atin. Kaya nga nang sinabi ng ating Panginoon, ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos, mayroon po yung dapat nating maunawaan, ano bang mga bagay ang dapat nating ibibigay sa Diyos. No? Sino ba ang tunay na nagmamay-ari ng ating tinatangkilik? Now, ngayon ating titingnan pa ang kasunod na mga talata. Sa awit 50 verse 15, maaaring magsabi kayo, Brother John, how about yung mga hayop sa parang sa kagubatan? Ating mababasa din yan, sapagkat ang hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol. Napapansin niyo lahat ng mga wild na mga animals, no? Lahat ng mga wild beasts sa kabundukan, akala natin walang nagmamay-ari. Mayroon po. No? Sino ang tunay nagmamay-ari? Walang iba kundi ang Diyos. No? Ang bawat hayop sa gubat, sinabi ng Panginoon na Kanya. No? Maaring magtanong kito, Brother John, itong salapi na nasa aking bulsa, ito ba'y sa Panginoon din? Kung ating babasahin ang Hagay 2:8, hindi din yan iyo. No? Ang lahat nating tinatangkilik sa totoo lang, ito po'y hindi atin kung hindi ito po'y sa Diyos. Sa Hagay 2:8,
Ito po yung nakasulat, no? The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. No? Maring, Brother John, nagkakamali ka, akin itong pera. No? Pero pagbabasahin ninyo yung sulat sa Deuteronomy, kahit yung pagiging mayaman, ang Diyos po nagbibigay sa inyo ng kakayahang magiging mayaman. Sapagkat sa Biblia, siya po ang tunay na nagmamay-ari ng ating kayamanan. At hindi lang yan. Sa aklat ng mga Korinto, ito po yung sulat ni Apostol Pablo. No? What? Ye know not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. No, napapansin ninyo? Hindi ba ninyo alam na sabi ni Apostol Pablo, na ang ating katawan, yung ating body, ano po ito? Temple po ito ng banal na espiritu na nananahan sa inyo. No? Which ye have of God. Sabi niya, and ye are not your own. Kahit pala yung ating sarili mismo, hindi na ito sa atin. Kapag tanggapin natin si Jesus Christ, alam niyo, kahit tayo ang ating pagkatao, hindi na sa atin. Bakit? Sa 20, for ye are bought with a price. Binili tayo sa isang halaga. At alam niyo kung anong halaga ang binili sa atin. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkakaroon po ng kapatawaran ng kasalanan, nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi na kayo sa inyong sarili, binili na kayo ng Diyos, sabi niya, therefore glorify God in your body. No? Dapat luwalhatiin na ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Kaya nga hindi po mabuti na tayo ay ang ating katawan, sisirain po natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Sa pamamagitan ng panigarilyo, ito po'y masama sa ating kalusugan. No? At hindi na natin ito gagawin ang kagustuhan natin sapagkat binili na tayo sa isang halaga. Napapansin ba ninyo lahat nating pinag-aralan ay inaangkin ng Panginoon na siya ang tunay nagmamayari. At ako'y naniniwala dyan. Sapagkat kung wala ang Diyos, sa gabing ito, wala din ako na nagsasalita sa inyong harapan. Sapagkat tayo mismo ay property ng Diyos. At kung ano mayroon ang ating sanlibutan, kung ano mayroon tayo, at kung ano tayo, dahil mayroon tayong Diyos. At sabi ng Biblia, siya lahat ang nagmamay-ari nito. No? Sa unang Timoteo 6:7, for we brought nothing unto this world, and it is certain that we can carry nothing out. Sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, nang dumating tayo sa sanlibutan, ay wala tayong dala. At kapag lalabas tayo sa sanlibutan, wala din tayong madadala. No? Naniniwala ba kayo dyan? Na kahit anuman ang ating kalagayan ngayon, mayroon kang may pagmalaki na propesyon, no? Mayroon kang kayamanan na pag-aari, pero napapansin ba ninyo, nang dumating ka bilang ipinanganak, mayroon ka bang dala? At kung aalis ang tao, pagkatapos niya mamatay, mayroon ba siyang madadala? Wala. Kasi lahat ng mga bagay sa sanlibutan, isa lang ang nagmamay-ari, walang iba kundi ang Diyos. No? Ito po ang sabi ng Biblia. At ito yung sulat ni Solomon habang gumagawa siya ng paghahandog sa templo na kanyang ginagawa. Sabi ni Solomon, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. No? But who am I? What is in my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own we have given thee. Alam niyo, nagugustuhan ko itong sulat ni
Solomon. Sabi niya, riches and honor, hindi ito sa amin. Ito po'y nanggagaling sa Diyos. No? At ikaw ang naghahari sa lahat. No? And in thine hand, sa kamay ng Diyos, nandoon ang kapangyarihan at lakas. No? At sa kanyang kamay, nandoon ang kadakilaan at lakas sa mga nalalahat na nananahan sa lupa. Kaya nga, therefore, pinupuri ni Solomon ang Diyos. At sabi niya dito sa 14, but who am I? Ngayong gabi, atin ba niyang kinakonsider bilang mga lingkod at mga anak ng Diyos? Sino ba ako? No? Who am I? And what is my people? That we should be able to offer so willingly after this sort, for all things come of thee, and of thine own have we given thee. Alam ninyo yung sinasabi ng Panginoon, ibigay ninyo sa Diyos ang sa Diyos. Pero alam ninyo, no? Anuman ang ibinigay natin mula sa ating kamay, hindi po yun atin, kundi pinapahawak lang yan ng Diyos sa atin. Na kaya nga, lahat ng mga bagay nang gagaling sa Diyos, natatanggap natin, at kung anuman ang ating ibibigay sa Diyos, hindi ito atin, kundi siya din ang nagmamay-ari. Now, ngayon, kung ang lahat ng mga bagay ating natutunan sa ating pag-aaral, kung ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos, kung ito'y sa Panginoon, ano ang kalagayan natin sa kanyang mga pag-aari? No? Kung maaari kayong magtanong, Brother John, kung ibig bang sabihin, lahat kong tinatangkilik ay hindi akin, ito'y sa Diyos? No? Kung ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya, ano ang aking kalagayan? No? Ating pag-aralan ngayong gabi, ano ba ang tunay nating kalagayan sa harapan ng Diyos? Sapagkat ngayong gabi atin nang napatunayan, lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik, pati salapi na hawak natin, hindi atin. At sinabi ng Diyos, ang salapi at ginto ay Kanya. Ano ang kalagayan natin sa Kanyang harapan? O ano ang kalagayan natin sa Kanyang sariling pag-aari? Dito po papasok, pag-aralan natin ngayong gabi ang principle of stewardship. At dito natin maintindihan kung ano ang tunay nating kalagayan. Sa totoo lang, ang ating kalagayan, anuman ang ating pag-aari dito sa lupa, hindi po tayo ang tunay na nagmamay-ari. At alam ninyo kung sino ang tunay na nagmamay-ari? Ang Diyos sa langit. At ano po ang tunay nating kalagayan? We are just a steward of His property. Katiwala lamang tayo sa lahat niyang pag-aari. Kung mayroon kang kapirasong lupain na sa pag-aari mo ngayon, sa totoo lang, hindi ikaw ang nagmamayari, kundi Diyos. Steward ka lang sa Kanyang pagmamayari. No? Ito yung tunay nating kalagayan. Kung tayo ay mayaman ngayon, pinagkatiwala lang yan ng Panginoon sa atin. At darating ang araw na magkakaroon tayo ng reckoning sa lahat nating itinuturing na nating pag-aari. What does the Bible teach about stewardship? Ating pag-aralan kunti, bago natin pag-aralan ang ikapu at mga handog, atin po munang dapat maintindihan ang principle of stewardship, ang prinsipyo sa pagiging katiwala. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang tinuturo ng Biblia patungkol sa stewardship? Brother John, mayroon ka bang mababasa na tayo ay katiwala lamang at hindi tayo ang nagmamay-ari sa anumang mga bagay sa sanlibutan ito? Kung ating babasahin, mayroong mga parabola sa mga tala sa New Testament na kung saan maintindihan natin ang principle of stewardship. For example, mababasa po natin sa Mateo 25:14 onward, no, ng mga talata hanggang 30, papansinin ninyo mayroong isang parabola dyan. Sabi niya dito, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country. Sabi ng Panginoon sa kanyang talinghaga, ang kaharian ng Diyos katulad sa isang tao na naglalakbay sa ibang bayan, na naglalakbay sa ibang country. At habang siya paalis, no, sa kanyang paglalakbay, tinatawag niya ang kanyang mga servant. He called his servant and delivered unto them his goods. So, bago siya umalis sa ibang bayan, sa ibang lupain, tinatawag niya ang kanyang mga servant.
At alam ninyo kung kayo ay mga lingkod ng Panginoon, tayo ang servant ng Panginoon. Bago umalis siya sa ibang lupain, tinatawag niya ang kanyang mga lingkod. Halik kayo. No? Sa verse 15, at ang una niyang lingkod, sa verse 15, and unto one he give 5 talents. No? And another 2, and another 1. So, ibig sabihin, mayroon po siyang 3 mga lingkod. Ang unang lingkod, binigyan niya ng 5 talento, ang pangalawa, 2, at ang isa ay 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. So, naibigay na niya ang kanyang mga talento, at alam ninyo, ikukwento ko sa inyo ang talento, ang talent, ang niya, sa parabola na ito. Ang pinagkatiwala sa atin, gusto kong ipapaliwanag ngayong gabi na hindi lang ang ating pera ang pinagkatiwala ng Panginoon. Sa totoo lang, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon kasama sa kanyang stewardship, ang stewardship of time, stewardship of health, no? Stewardship of talent, and stewardship of money. No? Ang pera na hawak natin, isang bahagi lang yan sa mga bagay na kanyang ipinagkatiwala. At bago umalis ang isang tao, no, sa ibang lupain, pinagkatiwala niya sa kanyang mga alipin ang sarili niyang pag-aari. At sa totoo lang, ito ang tunay nating kalagayan, ito ang tunay na ating kalagayan. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos sa kanyang pag-aari. Ano man ang hawak natin ngayon, hindi po ito atin. Kung ito po'y sa Diyos, and God would expect us to use it wisely, na magiging blessing tayo sa pangangailangan ng kanyang gawain. Mapapansin ninyo sa 16, sabi niya, then he that received the 5 talent. Anong ginagawa nung nakatanggap ng 5 mga talento? Nung nakatanggap ng 5 mga talento, he went and traded with the same and made them other 5 talent. No? Pinag-igi niya ang kanyang 5 talento, at ano ang nangyayari? Nakaproduce po ito ng another 5 talent. So, ang 5 talent niya, nagiging 10 talents na. Mapapansin, 10 talents. Mapapansin ninyo sa 16, otherwise, he that received 2, he also gained other 2, but he that had received 1, went and dig in the earth, and hid his Lord's money. And after a long time, the Lord of those servants cometh, and reckon it with them. Mapapansin ninyo, sa 3 na mga servant na pinagkatiwalaan niya ng kanyang pag-aari, 2 doon ang pinag-igi ang pag-aari ng kanilang Panginoon, pero ang isa noon ay tinatawag yun na slothful servant. No? Mapapansin ninyo, ang isa ay tinatago niya, no? Dig in the earth and hide his Lord's money. Pero pagkatapos sa mahabang panahon, no, the Lord of the servant dumating at nagkakaroon ng reckoning time. Pinaharap silang 3. At anong nangyayari? And so that had received 5 talent came and brought other 5 talent. Masaya siya. Noong nagkakaroon na ng reckoning, reporting na kung ano ang nangyayari sa pinagkatiwala, lumapit una yung nakatanggap ng 5 talento. Anong sabi niya? Lord, Thou hast delivered unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 more. Alam ninyo, ito yung kalagayan. Napapansin ba ninyo? At kung ilalarawan ninyo ang tao na nakatanggap ng 5 talento, ano ang mapapansin ninyo sa kanyang mukha? Nang dumating ang kanyang Panginoon, he is very eager, excited to present sa mga talento na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At alam ninyo, sa reckoning time, when our God will come, when Jesus Christ will come in this planet, anuman ang pinagkatiwala, magkakaroon nito ng reckoning time. Dadalhin natin sa kanyang harapan, Lord, ano ang inyong pinagkatiwala? Ito, tingnan mo. Pinag-igi ko ito at nakaproduce pa ng another 5 talent. Ito ang kanyang gawain sa mga pitfall na mga servant. Sa 21, ano ang sabi ng kanyang Panginoon? His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over few things,
I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. No, napapansin ninyo? Sabi ni, ano ang pronouncement ng kanyang Panginoon? Well done. Anya? Well done, thou good and faithful servant. At alam ninyo, pag dumating ang ating Panginoon na tunay na nagmamay-ari, titingnan niya, haharap ang lahat ng mga tao at hahanapin ng Panginoon kung sino ang mga faithful na steward na pinagkatiwalaan ng kanyang kayamanan. At napapansin ko dito sa talata, sabi ng Panginoon, mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Halika, enter now the joy of thy master. No? At sabi ng Panginoon, I will make thee ruler over many things. Enter thou unto the joy of thy Lord. Alam ninyo, ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa buhay na ito, maliliit lang po ito na mga bagay. At kung masubukan tayo ng Panginoon na mapagkatiwalaan tayo, ay ipagkatiwala ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Anuman ang ating kalagayan ngayon, hindi po ito atin, pinagkatiwala lang ito ng Panginoon at nagnanais ang Panginoon na mapagkatiwalaan ka. At kung masubukan kanyang mapagkatiwalaan ka, ipagkatiwala ng Panginoon ang mga malalaking bagay, ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay sa sanlibutan ito, lahat po ito ay mga temporaryo lang ito. Mayroon po itong mga katapusan at hindi po ito mananatiling sa atin magpakailanman. Pero kapag mapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga bagay na ginawa at Kanya, at ibabalik natin ang sa Diyos, kung tayo'y mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ipagkatiwala ng Panginoon ang mga malalaking bagay. Sana nakukuha ninyo ang principle of stewardship. Ngayon natin titingnan ang verse 22. Dito tayo sa ikatatlo na servant. Sa ikalawa. And he also hath received 2 talents, came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talent beside them. No, mapapansin niyo, bakit kaya ang mga talento na pinagkatiwala ng Panginoon hindi magkapari-pareho? No, magaling magtanong kayo, Brother John, bakit ba yung Panginoon ng mga lingkod, bakit hindi pari-pareho ang pinagkatiwala? Bakit hindi parihong 5? Parang mayroon naman atang favoritism. At alam ninyo bakit ito ginagawa na magkakaiba? Bawat talento na binibigay sa atin ng Panginoon ay in accordance with our ability. No? Hindi ka pagkatiwalaan ng Diyos na hindi mo kayang dadalhin ang mga responsibilidad. Bawat pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ito po'y isang responsibilidad. At ayaw ng Panginoon magbigay sa iyo ng responsibilidad ng mga bagay na hindi mo kayang madadala, sapagkat ang mga responsibilidad na inaatang sa iyo, responsable ang bawat tumanggap sa kanyang mga responsibilidad. Kaya nga magkakaiba yan. Ang unang servant tumanggap ng 5 kasi ang kanyang abilidad, kaya niya ng 5 na mag-produce ng 5 pang mga talento. Kaya nga yung dalawa, sabi ng and his Lord said unto him, Well done, good and faithful servant, thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou unto the joy of the Lord, thy Lord. No? Mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, halika, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Ama, Panginoon, at no? Sapagkat ikaw ay mapagkatiwalaan. Napapansin ba ninyo ang sinasabi ng Panginoon nang siya'y dumating? No? Well done, good and faithful servant. Mamaya ating unawaan yan. Pero dito tayo sa ikatatlo. Then, he which had received 1 talent, yung nakatanggap ng isa, ito yung aking nakikita na, sa halip na isa lang ang kanyang natatanggap, hindi pa niya pinag-igi. Samantalang pag mayroon kang matanggap na isa, parang madali nating ipag-igi ang maliit na mga bagay. Pero sa parabolang ito, bakit ang nakatanggap ng isa ay hindi niya
pinag-igi ang kanyang natatanggap. Na ito yung sabi, then he which had received 1 talent came and said, Lord, I know thee, that thou art hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewed. And I was afraid, I went hide thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. No? Sabi niya, his Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant. Thou knowest that I reap where I sow not, and gather where I have not sown. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchanger, and then at my coming I should have received my own with usury. At ano sa pronouncement niya sa 28? Take therefore the talent from him and give it unto which had 10 talent. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that had not shall be taken away even that which he had. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Alam ninyo itong parabolang ito na ginagawa ng ating Panginoon, at alam ninyo kung sinong tinutukoy niya dito. Tayo na lahat ng mga tao na nananahan sa lupa na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang pag-aari. Ito po ang sinisimboluhan ng ating pinag-aralan ngayon. Na mapapansin ninyo, ano ang attitude? Ang unang attitude na ating natutunan sa prinsipyo sa pagiging stewardship, ang una, ang mga tao na kanyang pinagkatiwalaan na pinag-igi ang kanilang mga talento, sila po'y masaya na humarap sa kanilang Panginoon sapagkat sila po'y mga tapat. Pero napapansin ba ninyo, yung nakatanggap ng isang talento, nang dumating ang kanyang Panginoon, siya po'y hindi masaya. Bakit siya hindi masaya? Sapagkat siya po'y hindi tapat na alipin ng kanyang Panginoon. Napapansin ba ninyo nang natanggap niya yung talento, kung siya ay masaya na kanyang pag-igihin, na kanyang gagamitin para sa kanyang Panginoon, iba po ang kanyang attitude. At ito po ang tunay nating kalagayan sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan natin ang tamang attitude. Kailangan natin maunawaan ano ba ang tunay nating kalagayan sa sanlibutan ito, at atin nang natutunan na tayo po lamang ay mga steward. Ang ibig sabihin ng pagiging steward ay mga katiwala lamang tayo. Ating pag-aralan ang mga iilang bahagi sa pagiging steward. A steward is required to be faithful. Ano bang natutunan sa ating pinag-aralan ngayon patungkol sa stewardship? Na kung mayroong pinagkatiwala ang Panginoon sa kanyang lingkod, ano ang kanyang inaasahan? Inaasahan po niya mula sa kanyang mga lingkod, ano ang pinagkatiwala. Nagnanais ang Panginoon na ikaw ay magiging tapat sa kanyang ipinagkatiwala. At kung mapapatunayan kanyang tapat sa lahat mong pinagkatiwala ng Diyos, ikaw po'y magiging tapat na lingkod. Ngayon, saan po natin mababasa, a steward required to be faithful? 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Na mapapansin niyo? No? Ano ang nire-require ng Panginoon sa pagiging sa isang steward? Ang tao masusumpungan niyang tapat. Ha? Napapansin ninyo yung ating binabasa. When the Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou unto the joy of thy Lord. Napapansin ninyo, lahat sila ang pinagkatiwalaan at ang nagtitiwala nung nagkakaroon ng reckoning time. Sino ang pinakamasaya? Ang mga tapat na alipin. Pero ano ang kalagayan ng mga hindi mga tapat? Sila po'y itinapon sa labas, na kung saan doon ang pangangalit ng mga ngipin. Pangalawa,
na ating natutunan sa parabola na ang ating pinag-aralan, a steward is expected to invest his master's asset. Kapag ang ating Panginoon, mayroon siyang ipinagkatiwala sa ating mga kamay, He expects us to invest His asset. Ini-expect niya. Alam niyo ako ay tricycle driver lang. Pero napapansin niyo bakit nagawa ko ang pangangaral? Kasi nadadama ko ang pinagkatiwala ng Panginoon sa aking mga kamay. Binigyan ako ng Diyos ng talento na mangangaral. No? Pero nagbigay ako ng panahon. At alam niyo karamihan sa aking mga sermon na ginagawa sa YouTube, doon ko ginawa sa pilahan ng tricycle. No? Nagdala ako ng Biblia at doon ko pinag-aralan ang salita ng Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng karunungan na ibibigay ng Panginoon, maituturo ko ito sa marami. At sapagkat aking nadadama na mayroon akong responsibilidad, pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng mga talento. Ito po'y hindi akin. Kaya ibibigay ko ito. Ibabalik ko ito sa pagdating ng Panginoon, mayroon maiharap ko ito. Kailangan sa isang steward, kailangan sa isang pinagkatiwalaan at nag-expect ang nagtitiwala na siya po'y, gagamitin natin ang mga asset niya. A steward is expected to invest his master's asset. Saan natin mababasa? Matthew 25:25-27. And I was afraid. Ito yung slothful servant. Ako po'y natatakot at umalis at tinago ko ang mga talento. At sapagkat kung ano ang iyo, ito, ibabalik ko sa iyo. Sabi sa 25, sa 26. Sabi ng Panginoon, His Lord answered and said unto him, the wicked and slothful servant. Nalalaman mo na ako ay nag-aani ng mga hindi ko pinupunla ang tinanim, at ako'y not strong, and thou oughst therefore to have put my money to the stranger. Sana yung pinagkatiwala ko sa iyo, nilagay mo na lang yun sa bangko para pagdating ko mayroon nakatanggap ako ng tubo. Sapagkat bakit nagnanais ang Panginoon ng kanyang tubo? Sapagkat nag-i-expect siya na lahat niyang ipinagkatiwala, gagamitin mo, gagamitin ko. Kaya nga ito po ang kapag kailangan ating maintindihan ang ating responsibilidad bilang steward ng Panginoon. Kasunod, a steward is expected to make a due return to his master. Napapansin ninyo? Nang humarap na ang tatlong mga lingkod nang siya'y dumating, ano ang ini-expect ng Panginoon? Ini-expect ng Panginoon na ibabalik ng mga taong ito na pinagkatiwalaan niya ang sariling kanya. Mayroon pang mga kapitulo. Kanina, Matthew 25, ating babasahin ang Matthew 21, 33-35. Here another parable. Isang parabola naman ang sinasabi ng Panginoon. There was a certain householder, which planted a vineyard and dig it round about and dig a winepress in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. Halos magkakatulad, Mayroong isang tao na nagpagawa siya ng isang tower, pinabakuran niya, at ginagawaan niya ng pigaan ng ubas, mapapansin niya, tapos pinagkatiwala niya sa kanyang mga, and let it out to husbandman. Pinagkatiwala niya sa mga katiwala. At umalis siya sa ibang lupain. And when the time of fruit drew near, dumating na yung harvest time, parating na ang harvest, ano ang ginagawa ng nagmamay-ari? Ano ang kanyang He sent his servant to the husbandman and they might receive the fruit of it. Ako'y taga Mindanao at mayroon kaming kapirasong mga lupain doon. Ang aming lupa sa Mindanao ay 8 kaming magkakapatid. 24 hectares ang aming lupain doon. At yung 24 hectares, hindi namin natatrabaho yun lahat. At ang ginagawa ng aking papa ay pinapatarbaho niya ng iba. At alam niyo, napapansin ko yung mga tao na nagtatrabaho sa aming lupa, pag dumating na ang harvest time, mayroon po kaming, nung ako'y maliit pa, 3 bahagi. Kung siya ay makaharvest ng
100 sacks ay 33 sacks ang sa amin. 66 na mga sako naman ng mais ang sa nagtatrabaho. Nung ako'y lumaki na nagiging binata, tumaas na ang bahagi na para sa mga nagtatrabaho. Ang kanilang parte ay 3 ang sa kanila, ang isa sa amin. Na mapapansin ninyo, ganun yung nila. At nung ako na ngayon, sa kasalukuyan ngayon, 5 bahagi ang sa kanila, isa na lang ang sa nagmamay-ari ng lupa. Mayroong portion doon sa nagmamay-ari na kapag dumating na ang harvest, ay ibibigay sa tunay na nagmamay-ari ng lupain. At sa parabolang ito, ganito ang kalagayan. Nang ipinagkatiwala ito ng isang nagmamay-ari sa isang husbandman, nang dumating na ang harvest, ano ang kanyang ginagawa? Nagpadala siya ng alipin. Kunin mo yung bahagi ko doon. Pero na anong ginawa nila sa 35? And the husbandman, took his servant and beat one and kill another and stone another. Lahat ng ipinadala ng tunay na nagmamay-ari ay pinalo nila, pinatay nila, at binato nila. At hanggang dumating ang araw na sabi ng nagmamay-ari, ipadala ko ang aking anak. Baka kung malaman nila na ito ay aking anak, igagalang siya. Pero hindi pala. Nang dumating ang kanyang anak, pinatay nila. No, napapansin ninyo, ito ang tunay na kalagayan sa pagiging steward. At mapapansin ninyo, ang isang steward is expected to make due return to his master. At kung ating nadadama na tayo pala steward ng Panginoon, mayroon pala tayong bahagi na ating ibabalik sa tunay na nagmamay-ari. Na ang kasunod nating pag-aralan, a steward is obliged to render an account of his trading. Mapapansin ninyo, hindi lang natin ibabalik ang bahagi ng nagmamay-ari kapag tayo ay isang alipin o katiwala, kundi a steward, obligado din siya na magbigay ng sulit sa kanyang pinagkatiwala. Mapapansin natin, mababasa sa Lucas 16:1, and he said unto his disciple, there was a certain rich man which had a steward. Mayroong taong mayaman at mayroon siyang katiwala. The same was accused unto him and he had wasted his good. Mayroong akusan na ang kanyang pinagkatiwala ay winuwaldas. Anong ginagawa niya? And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Napapansin ba ninyo sa Biblia, ang isang katiwala ay, mayroon obligado siyang magbigay sulit sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. At alam ninyo, ito yung tunay nating kalagayan. Lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, ipinagkatiwala lamang ng kanyang mga lingkod. At lahat ng kanyang mga steward o mga katiwala, magbigay ito ng sulit sa huling kapanahunan. Alam niyo at ito yung dapat nating maintindihan, kapag dumating ang araw ng pagsusulit, handa ka na ba sa pagharap sa panahon na ikaw ay magbigay sulit sa tunay na nagmamay-ari na nagtitiwala sa iyo? A steward is obliged to respect his master reserve portion. Napapansin ninyo, ang isang steward, hindi lang siya na obligado siya na mag-render ng trading account. Ito yung pinaka-importante sa pagiging steward at ito yung pinaka-panghuli. A steward, obligado din siya na irerespeto ang mga reserve portion ng kanyang Panginoon. For example, paano ko ipapaliwanag ito? Nang ginagawa ng Panginoon ang ating sanlibutan nang ito'y hindi pa nagkasala, saan niya inilalagay ang tao? Sa Garden ng Eden. Nang inilagay sila sa Garden ng Eden, ano ang reserve portion na hindi pwedeng gagalawin nila ni Adan at ni Eva? At alam ninyo yung reserve portion ng Panginoon doon sa Garden ng Eden? Yung kahoy na inilagay ng Diyos
sa kalagitnaan ng halamanan. Sabi ng Panginoon, no, kung inyong babasahin ang Genesis 6:15 to 17, no? Sabi ng Panginoon, no, and the Lord God took man and put him into the garden of Eden to dress it and keep it, and the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Now, napapansin ninyo, mayroong ipinagbabawal ang Panginoon doon sa Garden ng Eden. At alam niyo kung ano ang pinagbabawal doon sa Garden ng Eden? Yung pagkain ay isang prutas na ipinagbabawal ng Panginoon. Now, ating pinag-aralan ngayong gabi, ang isang katiwala obligado na mag-respect sa respect his master reserved portion. No? Sa Garden ng Eden, mayroong reserved portion doon na hindi ipapagalaw. Pagmamayari. Property ito ng mamayari. O hindi pwede mo itong gagalawin, ha? Akin yang property. Kaya nga katulad ni Adan at ni Eva, sabi ng Panginoon doon kay Adan, makakakain kayo sa lahat ng punong kahoy sa halamanan na mayroong kalayaan maliban sa isa na nasa gitna. Ano itong nasa gitna? Ito yung reserved portion ng kanyang master. Irespeto mo yan. Huwag mo yang gagalawin. At alam niyo kung ating maintindihan itong reserved portion, ating maintindihan ang sa tithing, no? Ating maintindihan ang ano ba ang reserved portion ng Panginoon sa ating pag-aari. No? Kung ang sa Garden ng Eden ang reserved portion yung prutas na pinagbabawal, sa reserved portion din ng Panginoon, ano ba ang reserved portion ng Panginoon na hindi natin pwedeng galawin? No? Ating pag-aralan kunti, ano ba ang mga reserved portion na tinatawag ng Diyos na Kanya? No? At alam ninyo, pinag-aralan ko sa Biblia, mayroong 3 mga bagay na itunuturing ng Panginoon na banal. At itong mga bagay na mga banal, ito po yung tinatawag na reserved portion. Na, bawal po itong gagalawin. No? Paano pagagalawin mo yan, ay magkaproblema ka. Kasi ikaw ay magkakasala. For example, no? Ano ba ang mga reserved portion? Sa Old Testament, no? Alam niyo yung ginawa ng Panginoon ang ating sanlibutan for within 7 days. Alam niyo yung nire-reserve na itinuturing ng Panginoon ng Kanya at tinatawag niyang banal ang Sabat. Ito po yung reserve portion. Sa isang linggo, hindi po lahat atin. No? Mayroon tayong 7 araw sa isang linggo, isa dyan sa Panginoon, ito po yung reserve portion. At ang reserve portion sa pagmamayari ng mga panahon, no, ang araw na sa isang linggo, ang 6 lang ang atin, ang reserve portion ng Panginoon ay ang ika-7 araw, yun po yung Sabat. At yung Sabat na yan, na reserve portion ng Panginoon, tinatawag yan na banal. No? Kung gusto ninyong malalaman, panonoorin ninyo yung aking topic doon sa Sabat. Sapagkat ang Sabat sa Biblia, ito po'y banal, hindi pwedeng gagalawin yan. No? Ang body temple, no, ang ating katawan, ito po'y binili na ng isang halaga, ginawa na tayo ng niligtas tayo, ginawa na tayo na banal. No? Ito po yung reserved temple, sabi ng Panginoon, sinong gigiba sa templo ng Diyos, gigibain siya ng Diyos. Iingatan natin ito bilang steward. Kung sino mang gigiba sa templo ng Diyos, siya po'y igigiba ng Diyos. Ang templong ito ay kayo. Ang templong ito ay banal. At ang templong yan ay kayo, sabi ng Panginoon. At ano pang reserve portion na tinuturing niyang Kanya na hindi pwedeng gagalawin? At alam niyo sa aking pag-aaral, isa sa mga reserve portion ng Panginoon na tinuturing niyang Kanya, walang iba kundi ang tinatawag na ikapo. At atin po itong pag-aralan sapagkat dito natin matutunan gaano kahalaga itong ikapo na isang reserve portion na dapat nating ibibigay sa Diyos. Alam niyo kung tayo magtatapat patungkol dito, no? At magiging mapagtunayan tayong mapagkatiwalaan. At hindi lang yan, makakatulong tayo sa pagtatapos sa kanyang gawain sa buong mundo. No, saan natin bababasa sa Biblia na ang tithe o ang pag-ikapo, ito po'y reserve portion ng Panginoon na ituturing natin ito'y sa Kanya, no? At hindi atin. Mababasa natin sa Levitico 27:30, and all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruits of the tree, it is the Lord's, it is holy unto the Lord.
No, anong sabi ng Panginoon? At ang lahat ng mga ikapu sa lupain, kahit ang mga seeds, no, mga butil sa lupain, at mga bunga ng punong kahoy. Anong sabi? It is the Lord's. It is holy unto the Lord. No? Alam niyo yung mga reserved portion na tinatawag ng Panginoon sa Kanya, ito po yung mga banal. Sinisit aside niya yung mga bagay na banal. At lahat ng ginagawa niyang banal sa Biblia, hindi pwede po yung gagalawin. Ibibigay natin ito ng Panginoon sapagkat yan ay hindi sa atin, yan po'y sa Kanya. At sana natin naintindihan ang mga reserved portion ng Panginoon sapagkat ang pagiging steward, kailangan i-acknowledge natin ang mga reserved portion ng Panginoon na hindi natin pwedeng galawin. No, katulad dito sa Malakyas, no, kung ang ikapu o ang ikasampung bahagi, ito po'y tinatawag na reserved portion ng Panginoon na hindi natin pwedeng gagalawin kasi pag gagalawin mo yung reserved portion, magkakasala po kayo. No? Katulad ng sa isang linggo, mayroon tayong 7 araw. Kung gagawin mo na iyo lahat ang 7 araw, magkakasala po kayo niyan. Kasi sa batas ng Panginoon, mayroong 1 araw sa Panginoon at yung 1 araw sa Panginoon, yun po ay banal na araw. No, mapapansin ninyo, yun yung mga reserved portion. Ating pag-aralan ngayon ang prinsipyo sa tithing o pagbigay ng ikapu. At ito yung sabi sa Malakyas, no? Sa Malakyas 3:8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? No, ito po yung tanong ng Diyos kay Malakyas. No? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may, ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. No, napapansin ba ninyo? Ang Panginoon nagtanong, no? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Anong sagot ng Panginoon? Gayon may nananakawan ninyo ako. Pero anong sabi ng mga tao? Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin nananakawan? Anong sabi ng Panginoon kung paano tayo nagnanakaw sa Diyos? Kasi bakit ang tao nagnanakaw sa Diyos? Kasi yung tinatawag na reserved portion, no, na kanyang ipinagkatiwala, pagagalawin ito ng kanyang steward, ay papasok po siya sa isang kasalanan. No, napapansin ba ninyo na ang hindi pagsasauli ng ikapu ay tayo po'y hindi nagnanakaw sa tao kundi sa Diyos. No? At kaya nga sabi ng mga tao, ngunit sinasabi, sa ano ka namin nananakawan? Anong sabi ng Diyos? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Mamaya ipapaliwanag ko ang pagkakaiba sa ikasampung bahagi at mga handog. No? Magkakaiba. Ang ikasampung bahagi, it is compulsory. Compulsory po yan. Compulsory. Kasi sapagkat yun po ang reserved portion ng Panginoon, yun yung banal na bahagi na sa Diyos na hindi pwedeng gagalawin. Pero ang handog, ito po yung hindi po nagbigay ang Panginoon kung ilang porsyento. No? Kung di, mamaya ating pag-aralan yan. No? At ang basihan sa pagbibigay ng handog, pasya ng inyong puso kung kayo'y nalulugod sa pagbibigay. Ngayon ating titingnan naman sa Malakyas 3:9, 8 yung ating binabasa kanina. Kayo'y nangasumpa dahil sa pagnanakaw ng mga tao sa Diyos. Kasi alam ninyo kung bakit nire-require ng Panginoon na magbigay tayo ng tithe? No? Bakit nire-require ng Diyos na ating isasauli ang ikasampung bahagi? At alam ninyo kung susundin ninyo ang prinsipyo ng Panginoon sa pagbibigay ng ikapu, kapag kayo'y mag-uumpisa sa pagbabalik ng inyong ikapu, kinikilala ninyo na kayo ay tunay na hindi nagmamayari. Nakukuha ba ninyo? Pero kapag hindi ninyo ibabalik ang ikasampung bahagi ng Panginoon, kinikilala ba ninyo ang Diyos na siya ang tunay nagmamayari? Hindi. Ito po ang pagkakaiba sa nagbibigay at hindi. Kapag tayo'y magsasauli sa reserved portion ng Panginoon na Kanya, at ang lahat na reserved portion ng Panginoon, ito po'y mga bagay na banal. At kapag atin itong isasauli, ay nire-recognize po natin ang Kanyang ownership. No? Sa totoo lang, hindi kailangan ng Panginoon ang ating pera para matatapos ang gawain.
God can create immediately $1 billion, $1 billion of money to finish the work of the Lord. Pero alam niyo kung bakit hindi ginagawa ng Panginoon na mag-produce siya ng sariling pera para mapatapos niya ang gawain. Alam niyo kung bakit nagre-require siya sa ikasampung bahagi. Nagnanais ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang maliit na pulutong ng iglesia. Gusto ng Panginoon maranasan ng mga tao ang joy of participation sa pagligtas ng maraming mga kaluluwa. Sapagkat habang sila nagtatapat, bawat pagtatapat ng kanyang iglesia, bawat pagtatapat ng kanyang mga anak, ay nangangahulugan po yan ng kaligtasan ng marami. At habang nililigtas nila ang marami, habang natutulungan nila ang gawain ng pagliligtas ng Diyos, ay maranasan nila ang the joy of salvation. No? Kabahagi sila sa gawain ng Diyos sa pagligtas ng marami. At ito yung nagnanais ang Panginoon na ito po'y maranasan natin. No? Kaya nga, hindi pinagkatiwala ng Diyos na ang kanyang gawain, gagawin ito ng kanyang mga anghel. Ipinagkatiwala ito ng kanyang mga anak. Kung ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, pinagkatiwala sa iyo. No? Ipagkatiwala ng Panginoon ang mga bagay na kanya, pag-igihin mo ito, at ikaw makakatulong sa kanyang gawain. No? Napapansin ninyo? Sa 9, kayo'y nangasumpa sa sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. No? Anong nangyayari sa lupain natin? Ito po'y nahulog sa sumpa. Bakit nahulog sa sumpa? Kasi ninakawan natin ang Diyos. No? Sa ano natin siya ninakawan? Sa ikasampung bahagi. Napapansin ba ninyo ngayon ang ating tax ngayon? Ilang porsyento ba ang ating tax na ating binabalik sa gobyerno? Ano ba ang malaki na pagsasauli sa tunay na nagmamayari? Kasi sabi ng Panginoon, ibigay ninyo kay Caesar. Ilabang porsyento ngayon ang ating tax sa gobyerno? 12%. Samantalang ang sa Diyos ay 10% lang, pero maraming nagnanakaw ng bahagi sa reserve portion ng Panginoon, ninanakawan nila sapagkat ang Diyos ay nasa malayong lupain. Pinagkatiwala lang niya, pero ang mga reserve, ang Panginoon nagnanais siya na ibabalik natin ito. Ibabalik natin sa pamamagitan ng ating pagtatapat. At alam ninyo kung bakit ang gawain ng Panginoon hindi umuusad. Ilang porsyento sa mga tao sa iglesia ay hindi nagiging tapat sa pagbibigay ng ikapo. At dito po, ang gawain ay mahirap ang pag-usad sa gawain. At ito po ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang gawain. Kasi iilan lang sa mga tao na ni-recognize nila ang tunay nilang kalagayan na hindi po sila tunay nagmamayari kung di sila po ay katiwala lamang. Yung nga natin dito mabasahin, kaya nga may utos ang Panginoon, ito po ay isang utos na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga ninakawan, para hindi tayo magnanakaw sa Panginoon, ano po ang solusyon na maalis natin ang ating kalagayan bilang magnanakaw sa harapan ng Panginoon? At kung babasahin ninyo ang Biblia sa unang Korinto 6:9 hanggang 10 at sa Apokalipsis 21:8 at 27, walang magnanakaw na makaakyat sa langit. No? At hindi kung mahirap ngang maligtas kung magnakaw tayo sa mga bagay dito sa lupa, paano pa kaya kung ang ating ninakaw hindi sa mga tao kundi sa Diyos mismo? Kaya mag-iingat po tayo sa panukalang ito. No? Kaya nga ito yung sabi ng Panginoon, para tayo hindi magiging makasalanan, para tayo hindi magiging magnanakaw. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkakaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung di ko bubuksan sa inyo ang dungawan ng langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At alam niyo, marami ng mga bagay na aking nababasa sa Biblia, mga aklat sa Biblia. Pero sa pag-aaral ko nito, dito ko lang natutunan na kung mayroong batas ang Diyos na ipapasunod niya, sa batas na ito ay sinasabi ng Diyos na subukin ninyo ako ngayon.
Dito lang sa batas na ito na siya gustong magpapasubok, subukin ninyo ako ngayon kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan ng mga langit. Bakit niya sinabi ito? Kasi alam ninyo, mga kapatid, nung hindi pa nagkakasala ang tao, wala po, ang tao ay siya po'y dependence sa Panginoon. Lahat ng panukala ng Panginoon, ang tao nagpailalim sa kanyang kapangyarihan. Dependence tayo sa Diyos. Pero alam niyo nung pumasok ang kasalanan, anong nawala? Yung dependency natin sa Panginoon, ito po yung naalis. No? At anong nangyayari? Ang mga tao nagiging independent. Sila po'y umalis at gusto nilang magiging nagsasarili. No? Gusto ng tao na siya'y tatayo sa kanilang sarili, hindi nila kailangan ang Diyos. No? Kaya nga mapapansin ninyo, ito po ang tunay na kalagayan. Ang tao, ang tunay nating kalagayan sa totoo lang, ang tao nagiging sakim. At alam ninyo paano paano ka tutulungan ng Diyos maalis ang iyong pagiging sakim? No? Isa lang ang gagawin natin na maalis tayo sa pagiging makasarili at sakim kung susundin natin ang prinsipyo sa pagbibigay ng ikapo. Dito po natin maaalis ang pagiging sakim. Nature po natin. Tayong mga tao, mayroon po tayong likas. No, pag makita natin ang ating pera, mayroon tayong 50,000, no? Mayroon tayong 100,000. Kung ibibigay natin ito sa Panginoon ang ika-10 bahagi, napakalaking halaga. Magbibigay ka ng 5,000, 10,000 sa gawain ng Panginoon, napakalaking kabawasan, pero hindi po yan. Ito po yung bahagi na sinasabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan ng langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At napapansin ko sa sulat ni David, si David mayroon po siyang sulat sa mga aklat ng mga awit 37:25. Sabi ni David, ako'y bata at ngayon ako'y matanda na. Pero hindi ako nakakikita ng isang taong tapat. No? Isang taong lingkod na nagtatapat sa Diyos na pinabayaan at nagmamalimos ng tinapay. At ako po'y natutuwa na sa church kung saan ako bilong ay hindi ako nakikita ng membro namin na humihingi ng pera sa kalsada. No? Na mamalimos. Kahit mayroon kaming mga mahirap na membro sa iglesia, pero hindi ko nakikita na nagmamalimos sa kalsada. Sapagkat lahat ng mga tapat ay hindi pababayaan ng Panginoon. Napapansin ba ninyo ang prinsipyo din sa tithe? Ito po hindi mabigat. Hindi lang ito para sa mga mayayaman na pabigat sa mga mayayaman. Hindi din ito pabigat sa mga mahirap. Sapagkat ang ika-10 bahagi ay kukunin ito ng Panginoon hindi sa gross income, kundi sa net income. Kung ikaw mayroong negosyo, palabasin mo ang iyong kapital, at kung ano yung nito na income na kita mo sa buong buwan, doon mo kukunin ang ikapo ng Panginoon. Hindi po yun sa gross income, kundi sa net income. Ngayon ating titingnan, no? Saan naman gagamitin ito ng Panginoon ang ika-10 bahagi na dadalhin natin sa Kanya? At ito pong ika-10 bahagi na tinatawag na reserve portion. No? Saan naman ito gagamitin? Ang ika-10 bahagi na dadalhin natin sa kanyang kamalig, sa kanyang bahay-sambahan. At ituturo ko sa inyo paano natin gagawin ang pagsasauli sa ika-10 bahagi. Huwag kayong pupunta sa bahay-sambahan na hindi na nakahanda ang ika-10 bahagi ng Panginoon. No? Kasama sa inyong worship, no, ang pagsasauli sa mga portion na itinuturing ng Panginoon na Kanya. At dito po kayo bubuhusan ng pagpapala ng Panginoon. Huwag kayong sasamba sa Kanyang harapan na walang handog na dala. At sa mga bagay na ito, kayo po'y pagpapalain. Saan ito papunta at saan ito gagamitin? Ito yung sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 9, versikulo 13, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisigawa sa mga bagay na banal, magsisikain sa mga bagay na ukol sa templo. At ang mga nagsisilingkod sa dambana
makabahagi din sa mga bagay sa dambana. No, mapapansin ninyo, ito yung saan papunta. Napapansin ba ninyo ang Israelita nang sila po ay binigyan ng Panginoon ng lupang pangako, sila po ay lahat ng mga tribe ay tumatanggap ng bahagi. Pero napapansin ba ninyo, out of 12 tribes, 11 of them ang tumanggap ng mga bahagi, pero ang isang bahagi, ang pamilya ni Levi, siya po'y hindi nakatanggap. Bakit? Sapagkat ang pamilya ni Levi ay ginawa ng Panginoong pamilya ng mga pare. Lahat ng 11 o 11 ka mga tribe ng Israel, sila po'y magbibigay ng ikapo kay Levi. At si Levi, wala po siyang lupain na trabahuin, at siya po'y naglilingkod sa templo ng Panginoon. Ang 11 lipi ng Israel nagbibigay ng ikapo, at doon sila kumakain sa bagay na banal, sapagkat yun po ang kanilang gagawain na sila po'y maglilingkod sa templo ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, no, hindi ang prinsipyong ito, hindi lang yan sa Old Testament. Nagkakamali po kayo na kung pagsasabihin ng iba ang ikapo Old Testament lang yan, pagdating sa New Testament wala na. Hindi po yun totoo. Sapagkat sa sulat ni Apostol Pablo, ito yung sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman ng mga nagsisigawa sa mga bagay na banal, yung gawain ng pangangaral, yung gagawain ng paglilingkod sa Diyos, ito po yung mga bagay na banal, ay saan sila kukuha ng kanilang pagkain? Ay magsisikain din sila sa mga bagay na banal sa templo. So ano yung mga bagay na banal na dinala ng mga tao papunta sa templo? Yung ikapo. Pag titingnan ninyo ang prinsipyo sa mga bagay na banal na kakainin ng mga naglilingkod sa mga bahay na banal, wala pong ibang itinuturing na banal na pwede nilang kakainin kundi ang ikapo na dala-dala natin. Ito po ang tinatawag na mga bagay na banal na kakainin ng mga naglilingkod sa templo ng Panginoon. So, lahat nating mga ikapo, dadalhin natin ito at gagamitin ito pagkain sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng mga nangangaral sa gawain ng Panginoon upang matatapos ang kanyang gawain. Kaya nga ito yung panukala ng Panginoon, paano niya matatapos ang gawain. At habang tayo ay tagubilin hindi na sa pagbibigay, at habang pipigilan natin itong hindi maibibigay ang bahagi ng Panginoon, pinipigilan din nating matatapos ang gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala sa ating mga kamay. Ngayon dito tayo sa 14, unang Korinto 9:14, gayon din naman, ipinag-utos ng Panginoon ng nagsipangaral ng Ebanghelyo dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. No? Sa totoo lang, hindi ito nangyayari sa akin. Sapagkat ako ay tricycle driver, hindi naman ako kukumuha ng compensation sa aming simbahan. Pero napapansin ninyo, ay nagtatrabaho ako ng sarili. Pero mayroon ding mga kapatid na nakakaunawa sa gawain na ating ginagampanan, nag-abot din sila. Pero nabasa ko sa Biblia kung ang mga gumagawa sa Ebanghelyo, kumakain sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ay kinalulugdan ko rin tinatanggap. Pero mapapansin ninyo, ito yung mga bahagi na ating gagampanan. Kung ikaw ay mangangaral, no? Lahat ng mga bahagi na banal, pwede mong kakainin yan. Sapagkat ito po yung biblical na ng Panginoon. Sapagkat ang layunin ng Panginoon kung bakit mayroong ganitong uring reserve portion na tinatawag ng Kanya, ay ito po yung na uukol po ito sa mga gawaing banal. At ang pangangaral ay gawaing banal. At sa pangangaral mo, dapat mabubuhay ka sa iyong kalagayan. Na ngayon ating titingnan, kaya nga sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, no? Sa bahay ng Panginoon upang magkakaroon ng pagkain sa aking bahay. Kaya sino ang kakain doon? Yung lahat na nangangasiwa sa gawain ng Panginoon, mayroon po silang karapatan na kumain. No? At subukin ninyo ako ngayon. No? Kayong mga nanonood sa YouTube, nasubukan na ba ninyo ang mga bagay na ito? Kung maaring dito ninyo nauunawa na kayo pala ay katiwala lamang, hindi kayo tunay na nagmamayari, pwede ninyong umpisahan, subukan ninyo ang Panginoon. At ito yung masasabi ko sa inyo,
hindi mangyayari na kayo ay magiging pulubi. No? Hindi mangyayari na kayo ay pababayaan ng Panginoon sapagkat ito ang pangako ng Diyos. Subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. No? Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng mga langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Bakit ganito ang pangako ng Panginoon? Alam niyo kung bakit? Kinikilala mo siya na siya ang tunay nagmamay-ari sa iyong pag-aari ngayon. No? Kaya dito dadaloy ang pagpapala. Pero kung sa ating pamumuhay hindi natin kinikilala ang Diyos, nagnanakaw po tayo sa kanyang harapan. At ano ang ating ninanakaw? Yung reserve portion ng Panginoon. Kaya nga, ang isang steward ay kailangan i-acknowledge ang reserve portion ng kanyang master. Ngayon ating pag-aralan ang dalawang uri ng pagkapari na tumanggap ng ikapo. Kasi isang issue din ito sa New Testament. Kasi sasabihin ng iba, no, ang ikapo sa Old Testament lang yan. No, sa mga Israelita, kinukulikda nilang yung ikapo. Yung, sa New Testament, mga handog na yan. Napakinggan na ba ninyo yung ganong mga sinasabi? At marami sa mga taong nadadaya patungkol dito. At alam ninyo paano sila nadadaya? No? Hindi na sila nagbibigay ng ikapo. At alam ninyo sa lahat ng mga taong hindi nagbibigay ng ikapo, ano ang nawawala sa kanila? Yung recognition nila, ang recognition ng tao sa tunay na nagmamay-ari. Sa totoo lang, kung hindi mo ibabalik ang ikapo ng Panginoon, hindi mo siya kinikilala sa iyong buhay na siya ang tunay na nagmamay-ari. At dito nadadaya ng kaaway ang maraming mga tao sa nananahan sa lupa. Ang mga tao na nanatili silang sakim, makasarili sa kanilang kalagayan. At alam ninyo, maalis lang ang pagiging sakim at sa pagiging makasarili kung ibabalik natin ang reserve portion ng Panginoon. Kapag ibabalik natin ito, at tayo po'y mga tapat at tunay na lingkod ng Panginoon. Hanggat hindi natin ito ibabalik, tayo po'y hindi nananatiling tapat. At alam ninyo, sa paglilingkod ng Panginoon, hindi ko sasabihin na ang ikapo ang pinaka-importante. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, lahat ibabalanse natin. Magiging tapat tayo sa ikapo, magiging tapat tayo sa pangangaral, magiging pag-igihin natin ang kalusugan kasi pinagkatiwala ang panahon na pinagkatiwala ng Panginoon, ang talento sa lahat ng mga bahagi, gagawin natin ang nararapat. Hindi lang sa isang bahagi. Ganun po ang paglilingkod. No? Maraming mga taong nagpo-promote sa tithe ang purpose ay sarili na mabubuhay sila. At alam ninyo, maraming mga ngaral na binubulag nila ang mga tao sa kanilang pangangaral. Sinasabi nila sa Old Testament lang yan, ang tunay niyan, mga handog na yan. At alam ninyo, lahat ng mga sakim nagiging membro nila. Lahat ng mga taong magiging makasarili na hindi nila kinikilala ang Diyos na nagmamay-ari ng kanilang kayamanan, nagiging membro nila. At alam ninyo saan papunta ang mga pera ng mga membrong yun, papunta sa kanila. At silang lahat sila hindi tunay, hindi kumikilala sa Diyos na Panginoon nila. Sapagkat isang nawawala sa kanila, hindi nila nakakilala ang tunay nilang kalagayan na sila ay katiwala lamang sa mga bagay sa lupang ito na pinagkatiwala ng Diyos. Ngayon ating pag-aralan ang dalawang uri ng mga pagkapari na tumanggap ng ikapo. Sa totoo lang, ating pag-aralan ito sapagkat importante ito. Na ngayon, kung mayroong ikapo na sinasauli natin, sino ang tumatanggap nito? At ito yung dapat nating maintindihan sapagkat sa Biblia mayroon pong dalawang uri ng pagkapari. Paano ko ito sasabihin? Sa Exodo, ito yung sinasabi ng Panginoon at atin itong maunawaan ang prinsipyo, ang pag-aaral tungkol sa pagtanggap ng ikapo kung maunawaan natin ang gawain ng mga Levita sa santuaryo ng Panginoon. Na mapapansin ninyo ang mga Israelita nang alipin sila sa Ehipto, pinalabas sila ng Panginoon papunta sa Promised Land. At nang dumaan sila sa bundok ng Sinai, pagbabasahin ninyo yung Exodo 20, sa verse ng kinuha ni Moses ang 10 utos ng Diyos, ay sa
chapter 25 ng Exodo, nagpagawa po ang Panginoon ng isang santuaryo. At sa santuaryo ng Panginoon, kasama din yun, pinagawa ng Panginoon, ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan, ang tipan, yung 10 utos, yung kaban, lagayan ng 10 utos. Ating ikikwento ko na lang yan, pabilisan natin ngayong gabi ang ating pag-aaral ngayon. At sabi ng Panginoon sa 25:8-10 sa Exodo, at kanilang igagawa ako ng isang santuaryo upang ako'y mananahan sa gitna nila. Anong sabi ng Panginoon? Habang sila naglalakbay papunta sa Promised Land, ang requirements ng Panginoon, nagnanais ang Panginoon, nagagawan siya ng santuaryo. Anong kadahilanan? Upang ako'y mananahan sa gitna nila. At alam ninyo kung sino ang maglilingkod sa santuaryo ng Panginoon? Ang lipi ni Levi, sila ang mga lingkod. Sila po'y itinuturing na mga anak ni Jacob, na sila po'y mga naglilingkod sa mga bagay na banal. At ito, si Levi, sila po ang tumatanggap sa lahat ng ikapo ng bayan ng Panginoon. So mayroong 12 tribes, 11, sila po ang magbibigay ng ikapo sa lipi ni Levi. Now sa 29, ayon sa lahat ng aking ipinapakita sa iyo, at anyo ng tabernakulo at anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, at gayon ninyo gagawin. At sila'y gagawa ng isang kaban ng kahoy na akasya na may 2 siko at kalahati ang haba niyaon, at may 1 siko kalahati ang luwang niyaon, at may 1 siko kalahati ang taas niyaon. Ito yung kaban ng tipan na tinutukoy ko. Pinagawa ng Panginoon si Moses ng kaban ng tipan, at doon po nilagay ang 10 utos. Na ngayon, ano itong ipapagawa ng Panginoon na santuaryo? No? Ating pag-aralan yan, no? Sapagkat ang santuaryo na pinagawa ng Panginoon, ito po'y pinakita ng Panginoon kay Moses sa isang pangitain. At maingat si Moses dito sa instruction ng Panginoon kung paano niya gagawin ang kanyang santuaryo. Napapansin ninyo yung 9, ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo. So, itong santuaryo na gagawin dito sa lupa, anino po ito, shadow po ito sa tunay na santuaryo sa langit. Kung mayroong santuaryo na itinayo sa lupa, ay pattern ito sa santuaryo ng Panginoon na ipinakita ng Diyos kay Moses doon sa langit. Ayon sa lahat na aking ipinakita sa iyo, anyo ng tabernakulo, anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon, gayon ninyo gagawin at sila'y gagawa ng isang kaban. So napapansin ninyo, ang paggawa nila ng santuaryo sa lupa according to the pattern. At hindi lang ang pattern niya, ang structure, ang dimension of the tabernacle, at ito yung santuaryo ng Panginoon, mayroong tinatawag na court, holy place, at saka most holy place. No, may mga sukat yan, hindi na natin isa-isahin yan. No? Mayroong sa outer court, ito yung outer court, 2 ang bagay na inyong makikita. Yung brazen laver at saka brazen altar. At sa holy place, kasunod sa outer court, yung holy place, 3 po ang makikita niyan. God, the golden lampstand, yung 7 candlestick, at saka table of shewbread, at saka yung altar of incense. Tapos sa kabanal-banalang dako, doon po natin makikita ang 10 utos ng Panginoon at tungkod ni Aaron. Ngayon ating titingnan, sapagkat ito po yun, hindi po natin maintindihan ang mga pari na tumatanggap ng ikapo pag hindi natin maintindihan ang kanilang ministry, sapagkat sila po'y naglilingkod sa mga bagay na banal. Sila po yung nagtanggap ng ikapo. So ating titingnan din ang kanilang mga pinaglilingkuran. No? Mapapansin ninyo, 2 uring santuaryo at 2 uring naglilingkod. Ang santuaryo sa lupa, ito po'y tinatawag na antitype. Paano ko sasabihin ang antitype? Ito yung santuaryo sa wilderness, yung santuaryo na ginagawa nila sa ilang habang sila naglalakbay. Portable po yung templo nila. No, habang sila naglalakbay, ligpit sila, pagkatapos lakad, pag kung saan sila magpapahinga, ilalatag nila ang mga bahagi ng santuaryo. No? Ito po yung santuaryo, at yung santuaryo ng Panginoon sa wilderness, at nung nakarating sila sa Promised Land hanggang sa panahon ni David, nagpagawa ng Panginoon ng templo. Na mapapansin ninyo, ito yung
ito yung sa wilderness, ito po'y tinatawag na antitype. No, paano itong antitype? No, sa Exodo, make me a sanctuary. Pero mapapansin ninyo, mayroong isang type. Kung mayroong antitype, mayroong type ng sanctuary. At itong type ng sanctuary, tinatawag ito na heavenly sanctuary. Ito po yung tunay na santuaryo na pinakita ni Moses pinakita ng Diyos kay Moses at ay Aaron at gagawin nila ayon sa panukat. No? Ito yung tabernacle. Ang tunay na santuaryo ay sa langit. Mapapansin ninyo, ang santuaryo sa lupa ay made by man at ang santuaryo sa langit ay pitched by God. No? Ang sa lupa, si Aaron ang pinakamataas na pari. Sa langit, si Jesus Christ naman ang pinakamataas na pari. No? Ang sakripisyo sa lupa, mga tupa, kapag mayroong sakripisyo sa santuaryo, ang ginagamit nila tupa. Ang sakripisyo naman sa santuaryo sa langit ay si Jesus Christ. Siya ang kordero ng Diyos. No, mapapansin ninyo, ang antitypes na sanctuary, mayroong table of showbread. Sa santuaryo sa langit ay ang tinapay doon si Jesus Christ. No? Sabi ni Jesus Christ sa 6:35, no? Jesus said, no? I am the bread of life. No? Sa candlestick, sabi ni Jesus, sa lupa, mayroong 7 candlestick. Ang santuaryo sa langit, sabi ng Panginoon, no? I am the light of the world. So, dalawang santuaryo, itong dalawa ding uring pagkapari ang ating pag-aralan. No, ngayon ating, bakit Brother John, ating pag-aralan ang santuaryo sa pag-aaral mo sa ikapo? Sapagkat dito po natin maintindihan kung bakit po sila naglilingkod sa mga banal na bagay. Ano po ang paginaglingkuran ng mga pare? No, ano po ang kanilang paglilingkod sa mga bagay sa santuaryo ng Panginoon? Napapansin ninyo itong santuaryo ng Panginoon. Ito may sukat 'yan, no? Mapapansin ninyo. At mayroon ding order 'yan. Sa east side ng santuaryo ng Panginoon, 3 tribes. Sa west side, 3 tribes din 'yan. At sa south, tagta-3 'yan. At alam niyo kung bakit 'yan ginagawa ng Panginoon ang santuaryo na ganyan? Na ang santuaryo ng Panginoon nasa kalagitnaan ng bayan ng Panginoon, sapagkat ito po ang panukala ng Panginoon. Igawa ninyo ako ng santuaryo sapagkat ako'y mananahan sa kalagitnaan nila. No, ano bang layunin ng santuaryo? Ano bang paglilingkod ng mga pare? Sa kalagitnaan ng kanyang bayan, dito po niya gagawin na ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. For example, paano natin maunawaan ang gawain ng pagliligtas sa santuaryo? Lahat ng mga makasalanan sa camp, pwede pong mapapatawad ang kanilang kasalanan kung magdala sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Napapansin ninyo sa Old Testament tabernacle, kapag ikaw ay magkakasala, ay mag-oblige ka kapag ikaw ay makasalanan na magdala ng isang handog sa Panginoon. At ang handog na iyong gagawin ay tupa. Kapag ikaw ay mahirap, bato-bato, no? O pigyon. No, 'yon yung gagawin mong mga handog na dadalhin sa templo. At lahat ng inyong kasalanan, hindi na kayo naaalis na ang kasalanan, lilipat na 'yon sa templo. Ito po ang kindergarten school, paano pinapaliwanag ng Panginoon, paano malilinis ang inyong kasalanan mula sa inyong sarili. At lahat ng naglilingkod niyan sa santuaryo ng Panginoon, ang mga pari ang nangangasiwa. At itong mga pari na nangangasiwa sa tabernakulo ng Panginoon, sa santuaryo ng Panginoon, sila po yung nangangasiwa sa mga bagay na banal, kaya po sila'y kumakain sa bagay na banal. Kaya nga, doon sila po ang nagtumatanggap sa 10 bahagi na kinukulikta ng Panginoon sa bayan ng Israel. Yan po ang layunin ng Panginoon. Sapagkat sila'y naglilingkod sa bagay na banal, kakain sila sa bagay na banal. No? Sana naintindihan natin. No? Dito tayo sa At itong santuaryo ng Panginoon, makikita ang kanyang presensya sa gabi. Mayroong pillar of fire by night at saka mayroong pillar of cloud by day. No? Kaya nga, ang makikita nila na ang Panginoon nananahan sa kalagitnaan. At lahat ng kasalanan na nalilipat sa santuaryo araw-araw, no? Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga pari sa lupa, lahat ng kasalanan sa kampamento lilipat sa santuaryo ng Diyos. At lilinisin po yun ang kasalanan taon-taon.
At ang magdala sa kasalanan mula sa templo ay yung dalawang kambing. Ang isang kambing, tinatawag na goat of the Lord, ang isang goat of Azazel. Ang magdadala ng kasalanan ay yung goat of Azazel. Kung gusto ninyong mababasa niyan, babasahin ninyo yung Levitico 4 at saka 16, maintindihan ninyo yung yearly na serbisyo sa tabernakulo ng Panginoon. Malilinis ang santuaryo ng Panginoon. Ngayon dito tayo sa kaya nga sa Bilang 18:21, kasi pinag-aralan natin dito yung pagkapari na tumatanggap ng ikapo. No? At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinibigay ang lahat na ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana sa gitna ng kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay, sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. No? Sa mga anak ni Levi, ibinigay ng Panginoon ang ikasampung bahagi. So, nagkulikta ang Panginoon ng ikasampung bahagi sa lahat ng bayan ni Israel. Pero itong ikasampung bahagi, ang kakain noon, ang mga anak ni Levi. Ngayon ating pag-aralan, kaya nga sila yung tumatanggap. No? Sino ang nangangasiwa? Sino ang tumatanggap? Ang lahi ni Levi. Ngayon ating pag-aralan uli mga kapatid, no? At katotohanan ang mga anak ni Levi ay mga nagsisitanggap ng katungkulang saserdote. Ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid bagay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang may isa ito na nagsisilabas sa balakang ni Abraham. No, napapansin ninyo, ang mga anak ni Levi, sila po'y nagsisitanggap ng ikasampung bahagi. Ito po yung ikasampung bahagi na kinukulikta mula sa kanila. At itong ikasampung bahagi ay sang-ayon po ito sa kautusan ng Diyos, na sila po'y tatanggap ng ikasampung bahagi mula sa kanilang mga kapatid. At mula dito, mayroong pinakilala ang Panginoon na sa Hebreo 7:6, kasi yung ating binabasa kanina, Hebreo 7:5, ngunit mayroong pinakilala dito, ngunit yaong talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, kumuha ang ikasampung bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpala ng mataas. Saglit lang kapatid.